Isang matinding pagtataksil. Ninakaw nila ang lahat. Habang nagpapakamatay sa trabaho si Fabiola, nagpapakasarap sa luho ang asawa at biyenan gamit ang perang panggamot ng kanyang ina. Wala kang kwentang anak at asawa, walang awang sumbat ni Cesar. Ngunit imbes na madurog, tumayo ng tuwid si Fabiola. Wawasakin niya ang kanilang wad na palasyo, hanggang saan ang kayang gawin ng isang anak para sa ina. Lumuhod ka sa harap ng altar na ito, Fabiola. Wala kang kwentang anak at asawa. Ninanakaw mo ang panggamot ng sarili mong ina para lang magbuhay reyna sa Maynila. Ang umalingaw-ngaw na boses ni Doña Remedios ay tila patalim na humiwa sa malamig na hangin ng Hacienda Santa Beatriz. Sa gitna ng malawak na bulwagan, nakatayo si Fabiola. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang lukot na paper bag. Ang hawakan nito ay bumaon na sa kanyang balat hanggang sa mamula. Sa loob ng balot na yon ay ang pinakamahal na gamot sa puso na binili niya gamit ang perang nakuha mula sa palihim na pagbenta ng kanyang natitirang mga ari-arian. Umuwi siyang bitbit ang pag-asa na maililigtas ang buhay ng kanyang ina. Ngunit sumalubong sa kanya ang isang paglilitis na matagal nang inihanda. Isang mapait na bikig ang bumara sa kanyang lalamunan. Naging manhid ang kanyang mga binti at tila nagdilim ang paligid. Ang mga pamilyar na mukha ng mga kamag-anak na dumalo sa anibersaryo ng pamilya ay naging mga aninong mapanghusga. Paano naging kasalanan ng ibwis ang sariling buhay para sa mga taong walang ginawa kundi ubusin ang kanyang pagkatao? Isang makapal na kwaderno ang walang awang ibinato sa kanyang harapan. Tumama ang gilid nito sa kanyang balikat bago bumagsak sa semento. Huwag ka nang magmalinis, Fabiola. Malamig na wika ni Cesar, ang asawang pinag-alayan niya ng 20 taon ng pag-unawa at pagtitiis. Tumayo ito mula sa antigong silya. Ang suot na mamahaling barong ay umaalingasaw sa pabangong binili gamit ang pawis ng kanyang asawa. Tingnan mo ang librong yan. Nariyan ang pirma mo. Ikaw ang kumuha ng pondo para sa pang-aalaga ng pamilya. Ikaw ang nag-iwan kay Mama Beatriz na walang pambili ng gamot. Hindi makapaniwalang pinasadahan ni Fabiola ng tingin ang nakabukas na pahina. Ang sarili niyang pirma, perpektong nakagaya, ay nakatala sa ilalim ng libu-libong pisong na ilabas na hindi niya nalalaman. Umakyat ang matinding pagkahilo sa kanyang ulo. Mga netizens, kayo na ang humusga. Isang nakakapasong ilaw mula sa telepon ang itinutok sa kanyang muka. Si Nena Cabral, ang nagaangking boses ng bayan, ay pilit na inilalapit ang kamera sa kanya. Ito po ang asawang walang utang na loob. Pinakain at binihisan ng mga alkantara, tapos pagnanakawan lang ang sariling ina. Gusto sanang magsalita ni Fabiola, ngunit bago pa man bumuka ang kanyang mga labi, nahati ang kumpol ng mga tao. Isang lumang wheelchair ang itinulak palabas mula sa pasilyo. Kumabog ng napakalakas ang dibdib ni Fabiola nang makita ang ina. Ngunit hindi ito ang inang nakilala niya. Ang mukha ni Doña Beatriz ay nakayuko, maputla, at ang mga mata ay nanlalabo tila nasa ilalim ng matapang na gamot. Ang paborito nitong bestida ay pinalitan ng isang sadyang kupas at manipis na duster na hindi man lang makabigay ng init sa nanginginig nitong katawan. Ma? Lumuhod si Cesar sa gilid ng matanda. Ang boses ay nagaanyong maamo, ngunit puno ng lason. Sabihin mo sa kanila, Ma, ituro mo kung sino ang nagpapagutom sa'yo. Sino ang kumuha ng pera mo? Hinawakan ni Cesar ang nanginginig na braso ng matanda at pilit na iniangat. Mabigat ang naging paghinga ni Fabiola habang hinihintay ang paglingon ng ina. Sa pagtaas ng nangingibig na daliri ni Doña Beatriz, tumumbok ito ng tuwid sa direksyon ni Fabiola. Tila gumuho ang buong mundo ni Fabiola. Ang babaeng naging dahilan ng lahat ng kanyang sakripisyo, ang babaeng ipinatanggol niya mula sa kahirapan, ay ngayon naging kasangkapan para ibaon siya ng buhay. Hindi lumuha si Fabiola.
Ang sakit na naramdaman niya ay lampas na sa kakayahan ng luha na hugasan. Masakit sa tiyan, nakakasuka ang pagkakanulo, ngunit pinanatili niyang tuwid ang kanyang likod. Dahan-dahan, ibinaba ni Fabiola ang dalang gamot sa sahig. Lumuhod siya sa harap ng altar ng mga alkantara, eksakto sa nais nilang mangyari. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim na, nakatingin sa asawa. Kung iyan ang paratang niyo, tatanggapin ko. Mahinahon, nuit mariing pahayag ni Fabiola. Pero bago ako umalis sa bahay na ito at iwan ang pangalan ninyo, humihingi ako ng 7 araw. 7 araw para sarili kong alagaan ang nanay ko. Pagkatapos niyan, hindi nyo na makikita kahit ang anino ko. Nagkatinginan sina Cesar at Doña Remedios, kapwa may pangingiti ng tagumpay sa mga labi. Sa kanilang isip, tuluyan na nilang nadurog ang pag-asa ni Fabiola. Wala silang kamalay-malay na ang pagluhod na yon ay hindi pagsuko, kundi ang pagbaba niya upang pulutin ang mga natitirang piraso ng kanyang sarili at pandayin itong patalim. Pagsapit ng kalaliman ng gabi, ang buong hacienda ay nilamon ng katahimikan. Hindi natulog si Fabiola. Tahimik siyang naglakad patungo sa silid ng kanyang ina sa pangunahing pasilyo, ngunit nadatna niya itong walang tao at malinis na malinis. Kinabahan siya. Sinundan niya ang kakaibang amoy ng pinaghalong gamot at amag na nagmumula sa likurang bahagi ng mansyon. Huminto siya sa tapat ng lumang silid-imbakan na hindi na ginagamit. Ang pinto ay nakasara, nuit hindi nakakandado. Dahan-dahan niyang itinulak ang kahoy. Ang hangin sa loob ay malamig at sumasakal. Sa tanging liwanag na nagmumula sa bintana, nanlaki ang mga mata ni Fabiola. Sa tabi ng isang manipis at basang higaan kung saan nakahiga ang kanyang ina, may isang madilim na aninong nakatayo, nakayuko at tila may ginagawa sa mukha ng matanda. Nahigit ni Fabiola ang kanyang hininga. Pilit niyang pinigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha habang nakatingin sa madilim na figurang nakayuko sa gilid ng higaan ng kanyang ina. Sa kaunting liwanag na nagmumula sa bintana, dahan-dahang lumingon ang anino. Hindi isang halimaw ang nasa harap niya, kundi si Mang Cardo, ang matandang hardinero ng asyenda na halos hindi na makapagsalita dahil sa katandaan. Sa gulat nito, nabitawan niya ang isang piraso ng matigas at tuyong tinapay na palihim niyang inilalapit sa mga labi ni Doña Beatriz. Nanghinig ang buong katawan ng matanda. Bakas ang matinding takot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na semento. Nanghinginig ang mga magagaspang na kamay habang maingat na pinupulot ang mga nagkalat na mumor ng tinapay. Ikinubli niya ang mga ito sa kanyang palad na tila ba isang mamahaling yaman na natatakot siyang bawiin ng mga nakatataas. Isang matalim na kirot ang sumaksak sa dibdib ni Fabiola. Lumapit siya at marahang hinawakan ang nanginginig na balikat ng hardinero. Wala siyang sinabi, ngunit sa kanyang mga mata ay ipinarating niya ang isang tahimik na pasasalamat. Luminga si Fabiola sa paligid. Ang silid ay amoy amag at gamot na matagal nang naipon. Sa isang sulok, nakita niya ang isang mangkok ng kaning lamig na binabalot na ng panis na sarsa. Ang hapunan na ipinagkaloob ng isang marangyang pamilya sa sarili niyang ina. Kinaumagahan, tila walang nangyaring trahedya sa Hacienda Santa Beatriz. Sikat na sikat ang araw sa marang yang hapagkainan kung saan nakaupo si Doña Remedios, marahang humihigop ng paborito nitong tsaa na galing pa sa Europa. Nakatayo lamang si Fabiola sa gilid, tahimik na nagmamasid, habang ang mga kasambahay ay nagpapalitan ng mga mapanghusgang tingin. Ang kapal din naman ng mukha mong tumayo rito na parang walang nangyari. Malamig na pasaring ni Doña Remedios. Hindi malang tinitingnan si Fabiola. Huwag mong kalimutan, Fabiola. Utang na loob mo sa pamilyang ito na naging alkantara ka. Kung hindi dahil kay Cesar, nabubulok ka pa rin sa palengke kasama ng nanay mong pabigat. And yet, this is how you repay us? Ninanakawan mo kami para sa sarili mong ambisyon?
Kinagat ni Fabiola ang loob ng kanyang pisngi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Mahigpit ang pagkakakapit ng kanyang mga daliri sa gilid ng upuan. Gusto niyang isumbat ang lahat ng kanyang isinakripisyo, ngunit pinili niyang lunukin ang galit. Kailangan niya ng ebidensya. Sa kalagitnaan ng tensyon, pumasok si Luciana. Bumilis ang tibok ng puso ni Fabiola. Agad siyang humakbang upang yakapin ang nag-iisa niyang anak. Ngunit mabilis na umatras ang dalaga, pinalilibutan ng matinding pandidiri ang mukha nito. "Please, Ma, stop acting like you care," matalim na wika ni Luciana. Ang boses ay puno ng pait. "Pera lang naman ang mahalaga sa iyo, di ba? Kaya ka nga umuwi para bawiin ang lupa kay Papa. Huwag mo nang gamitin si Lola para magmukhang biktima." Bawat salita ni Luciana ay tila asidong ibinuhos sa nagdurugong puso ni Fabiola. Ang kanyang sariling dugo at laman, ang anak na pinaglaanan niya ng lahat ng pangarap, ay naging perpektong manika na hawak sa leeg ng mga alkantara. Bumagsak ang mga balikat ni Fabiola, ngunit bago pa man siya makapagsalita, dumating ang isang pamilyar na bisita. Si Dr. Isadora Laksamana, ang itinuturing niyang matalik na kaibigan at doktor ng kanyang ina, ay pumasok nang may dalang peking ni E.T. Maayos na maayos ang suot nito, halatang galing sa isang mamahaling klinika. Agad itong lumapit kay Caesar at Doña Remedios, nagbibigay ng mga propesyonal na payo habang si Fabiola ay nagtago sa likod ng malaking haligi sa pasilyo. Normal lang ang paghina ng puso niya dahil sa katandaan, Cesar. She just needs more rest and less stress. Ipagpatuloy niyo lang ang pag-aalaga. Nakangiting sabi ni Isadora. Naglakad si Isadora patungo sa dulo ng pasilyo, malayo sa pandinig ng mga nasa hapag. Tahimik na sumunod si Fabiola, umaasang makakausap ang kaibigan ng sarilinan. Ngunit natigilan siya nang makitang inilapit ni Isadora ang telepo no sa tainga. Ang boses ay naging isang malamig na bulong. "O, sigurado ako. Make sure na walang makakakita ng test results. Linisin niyo ang records bago pa may mag-imbestiga." Nagtago si Fabiola sa dilim, ang isip ay mabilis na nag-aakma ng mga piraso ng palaispan. Kung matalik siyang kaibigan ni Isadora, bakit may tinatago itong resulta ng pagsusuri? Nang makaalis ang lahat, mabilis na bumalik si Fabiola sa madilim na silid ng kanyang ina. Kailangan niyang linisin ang paligid bago pa lumala ang sakit nito. Dahan-dahan niyang binuhat ang payat na katawan ni Doña Beatriz upang mailipat sa silyang kawayan. Pagkatapos, buong lakas niyang hinila ang mabaho at basang kutsyon upang palitan ang sapin. Ngunit sa pag-angat ng kutsyon, isang grupo ng mga nakatagong gamot ang nahulog at gumulong sa paanan ni Fabiola. Yumuko siya at kinuha ang isa. Pinasa niya ang pangalan ng gamot sa likod ng lalagyan. Nanlamig ang buong katawan ni Fabiola. Hindi ito gamot sa puso. Ito ay isang matapang na uri ng pampatulog. Isang gamot na mahigpit na ipinagbabawal sa mga pasyenteng may mahinang puso dahil maari itong maging sanhi ng agarang kamatayan. Pinapatay nila ang kanyang ina. Pinalot ng dilim ang madaling araw nang palihim na pumunta si Fabiola sa klinika ng kanyang matalik na kaibigan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniaabot kay Isadora ang isang maliit na lalagyan na may lamang katas ng dugo ng kanyang ina at ang mga nakitang gamot na pampatulog. Naiyak siya. Tuluyang gumuho ang pader ng katatagan na pilit niyang itinatayo upang magpakatatag. Mahigpit siyang niyakap ni Isadora. Marahang hinagod ang kanyang likod at nangakong aalamin ang buong katotohanan nang walang sinumanang makakaalam. Umaasa si Fabiola na may natitira pa siyang kakampi sa mundong unti-unting tumatalikod sa kanya. Ngunit pagsapit ng umaga, nagbago ang ihip ng hangin. Bumalik si Fabiola sa klinika na may magaan na kaba sa dibdib, naghihintay sa resulta. Sinalubong siya ng malamig at walang pusong tingin ni Isadora.
Napuno ng pagtataka at takot ang mga mata ni Fabiola nang marinig ang matalim na deklarasyon ng kaibigan. Wala akong natanggap na sample mula sa iyo, Fabiola. Siguro nawala sa system ng laboratory o baka naman naiwan mo kung saan dahil sa kalituhan mo. Anong sinasabi mo, Isa? Kagabi lang, umiiyak ako sa harap mo. Ibinigay ko sa sarili mong mga kamay ang ebidensya. Nagtaas ng kilay ang doktor, tila walang kahit kaanting bahid ng awa sa mukha. You are just hallucinating, Fabiola. Sobrang stress lang yan dahil sa mga gulong ginagawa mo sa pamilya ni Cesar. Kung ipipilit mo yang mga kahibangan mo na nilalason si Tita Beatrice, mapipilitan akong tumawag ng gwardiya. Nakakagulo ka na sa mga tunay na pasyente ko. Sa gitna ng pamamanhid ng kanyang buong katawan, napadako ang paningin ni Fabiola sa mesa ng kaibigan. Ang mga daliri ni Isadora ay marahan at tila nag-iingat na humahagot sa makinis na balat ng isang bagong-bagong designer bag, isang kagamitang tiyak na hindi kayang bilhin ng isang simpleng doktor sa probinsya. Ang marangyang regalong yon ang naging kapalit ng pagkakanulo sa kanya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Isadora habang patuloy na hinihimas ang mamahaling balat ng bag. Hinawakan ng dalawang malalaking gwardiya ang magkabilang braso ni Fabiola at pilit siyang kinalatkad palabas ng klinika. Napupumigla siya, ngunit ubos na ang kanyang pisika na lakas. Paglabas ng pinto, sumalubong sa kanya ang mapanuyang mukha ni Nena Cabral. Nakatutok ang kamera ng telepono nito, kumukuha ng video habang nagsasalita ng malakas upang marinig ng buong kalye. Ayan po, mga kabarangay, ang baliw na asawa nagwawala sa klinika ni Dr. Isadora. Kanyan ba ang matinong anak? Talagang nawala na sa sarili dahil sa kasakiman. Nakakaawa naman si Sir Caesar na tinitiis ang ganitong klaseng babae. Nakayuko lamang si Fabiola habang pilit na inaalis ang sarili sa pagkakahawak ng mga gwardya, bawat mapanlight na tingin ng mga nakikiusyoso ay tila patalim na sumusugat sa natitira niyang danggal. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang ilipat ang kanyang ina sa isang pribadong ospital sa Maynila upang malayo sa kuko ng kanyang asawa at biyenan. Mabilis na nagtungo si Fabiola sa bangko. Bitbit ang huling pag-asa na magagamit niya ang kanyang personal na naipon sa pagtatrabaho. Ngunit tuluyang gumuho ang kanyang mundo nang harapin siya ng manager na may hawak na manipis at pormal na papel. I'm sorry, Ma'am Fabiola. Naka-freeze po ang lahat ng accounts ninyo. May court order po na ipinakita si Sir Caesar upang pigilan ang pagwaldas ninyo ng pamilya assets. Nanlamig ang buong katawan ni Fabiola. Hindi lang nila siya inalisan ng boses at karapatan. Inalisan din nila siya ng natatanging sandata para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit sa likod ng pagkalunod sa kawalan ng pag-asa, isang tanong ang nanatiling sumasakal sa kanyang isip. Kung naka-freeze ang kanyang pera, saan napunta ang milyon-milyong pisong palihim na inilabas sa account niya noong nakaraang buwan? Lumabas siya ng bangko habang ang langit ay unti-unting nagdilim, sinakop ng makakapal na ulap. Mabigat na bumagsak ang ulan, tila sumasabay sa pag-iyak ng kalanghitan para sa kanyang kaawa-awang sinapit. Basang-basa at nanginginig sa matinding lamig, walang masilungan at walang matakbuhan. Kinuha niya ang kanyang telepo, nanginginig ang mga basang daliri niya nang idayal ang isang numerong matagal na niyang ibinaon sa limot sa pag-aakalang hindi na niya muling kakailanganin. Pinikit niya ang kanyang mga mata ng mariin. Tulong! Kailangan ko ng tulong mo. Paos at basag na bulong niya sa sarili habang pilit na nilalabanan ang tuluyang paghagulgol. Ang tanging sumagot sa kanya ay ang mahaba, paulit-ulit at nakakabinging tunog ng paghihintay mula sa kabilang linya. Handa na si Fabiola na tuluyang lamunin ng malamig na ulan at ng pang-aalipusta ng mga matang nakatingin sa kanya. Nanlalamig ang buong katawan niya, nakayuko at naghihintay na lamang na mawalan ng malay sa gitna ng kalsada. Ngunit biglang tumigil ang pagbagsak ng mabibigat na patak ng tubig sa kanyang balat. Isang malapad na itim na payong ang sumilong sa kanyang nanginginig na katawan.
Nang mag-angat siya ng paningin, tumambad ang isang matipunong bulto. Si Attorney Gabriel. Matikas, seryoso, at may kalmadong presensya na agad nagpatahimik sa mga nag-uumpukang tsismosa sa paligid. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paghanga para sa kababata, ngayon ay nag-aalab sa pagnanais na protektahan ito. Pagpasok nila sa bulwagan ng Hacienda Santa Beatriz, naabutan nilang masayang nag-iinuman ng kape sina Cesar at Doña Remedios. Walang atubiling naglakad si Gabriel patungo sa antigong mesa at buong diin na ibinaba ang isang makapal na patong ng mga legal na dokumento, sapat upang mapatigil ang dalawa sa kanilang pag-uusap. Subukan mong saktan o paalisin ang asawa mo sa bahay na ito, Cesar, at titiyakin kong sa malamig na rehas ka matutulog bukas. Mariing banta ni Gabriel. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng otoridad. Kalahati ng ari-ariang ito ay nakapangalan pa rin sa kanya ayon sa batas. Huwag mo siyang daanin sa pananakot. Napatayo si Cesar. Namumula ang mukha sa galit at pilit na naghahanap ng isasagot. Samantala, napadako ang matalim na paningin ni Gabriel kay Doña Remedios. Sa isang maikling saglit, isang malalim at lumang galit ang nag-apoy sa mga mata ng abogado, habang nakatitig sa matanda, isang put na tila may malagim at personal na pinag-ugatan, bago niya ito mabilis na itinago sa likod ng kanyang propesyonal na anyo. Pagsapit ng gabi, dinala ni Gabriel si Fabiola sa tahimik na kusina ng hacienda. Maingat niyang inilapag ang isang mainit na baso ng gatas sa harap ng babaeng kanina pa nakatulala, at nanginginig ang mga balikat. Nang makita ni Fabiola ang tapat na pag-aalala sa mukha ni Gabriel, hindi na niya napigilan ang sarili. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha, hanggang sa mauwi ito sa isang malalim at tahimik na paghikbi. Lahat ng pagpapanggap niya na siya ay matapang ay tuluyang gumuho. Dahan-dahang hinubad ni Gabriel ang kanyang suot na suit jacket. Maingat niya itong ipinatong sa nanginginig na balikat ni Fabiola. Pinalibutan siya ng init at ng pamilyar, nakakapanatag na amoy ng lalaki na humalili sa lamig ng ulan at pait ng araw na iyon. Hindi mo kailangan maging matapang sa harap ko, Fabiola. Malambot ngunit seryosong bulong ni Gabriel habang nakatitig sa kanyang mga mata, hindi lumalampas sa limitasyon, ngunit sapat para ipadama ang kanyang katapatan. Andito na ako. Tutulungan kitang bawiin ang lahat ng kinuha nila sa inyo. Nang medyo kumalma ang pag-iyak ni Fabiola, inilatag ni Gabriel ang isang piraso ng papel sa ilalim ng liwanag ng lampara. Ipinakita niya ang isang masusing investigasyon kung saan malinaw na ang pera para sa gamot ni Doña Beatriz ay hindi nawala. Dumaan ito sa iba't ibang peking account bago pumasok sa Esperanza Heritage Foundation, ang mismong organisasyon na pinamumunuan ni Doña Remedios. Ginisa nila si Fabiola sa sarili nitong mantika. Bago pa man makapagsalita si Fabiola upang maglabas ng galit, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng kusina. Isang matapang na babae ang nakapamewang sa hamba ng pinto. Si Paloma, ang kilalang social worker ng barangay, ay tahimik na nakapasok sa hacienda nang walang nakakapansin. Naglakad si Paloma, palapit at walang pag-aalin lang ang inilapag ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Pinindot niya ang screen at nag-umpisang gumalaw ang mga imahe. Nanlaki ang mga mata ni Fabiola at ang kanyang paghinga ay tila naputol. Sa video, malinaw na nakita niya ang sariling ina na pilit sinusubuan ni Doña Remedios ng panis na pagkain, at nang tumangi ang matanda dahil sa hirap lumunok, walang awang sinampal ito ng biyenan sa muka. Isang nakakapasong galit ang umakyat sa buong pagkatao ni Fabiola. Hahablutin na sana niya ang telepon upang itago ang ebidensya. Ngunit mabilis itong binawi ni Paloma at inilayo sa kanya. Gusto mo ba nito? Bilhin mo. Malamig at puno ng kumpiyansang hamon ni Paloma habang tinititigan ng diretsyo si Fabiola.
Sa ilalim ng madilim na ilaw ng kusina, isang mapang-asar na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ng dalaga. Ipapasa mo sa pangalan ko ang 20% ng Hacienda Santa Beatriz kapalit ng orihinal na video. Kapag ginawa mo yan, hawak mo na ang alas laban sa asawa mo. Matapang na pahayag ni Paloma habang tinititigan ng buong talim si Fabiola. Mabilis na humakbang pasulong si Gabriel, ang mukha ay tumigas sa matinding pagkadismaya. Ginamit niya ang kanyang tindig bilang isang abogado upang panliitin ang dalaga. Extortion is a serious crime, Paloma. Baka nakakalimutan mong pwede kitang ipakulong sa pang-ingikil mo. Hindi mo pwedeng gipitin si Fabiola sa panahong ito. Malamig at nagbabantang babala ni Gabriel. Akmang kukunin ni Gabriel ang telepono upang tumawag ng autoridad. Ngunit mabilis na inabot ni Fabiola ang braso ng lalaki upang pigilan ito. Umiling si Fabiola. Kahit gaano kalaki ang galit na nadarama niya para kay Cesar at Remedios, may isang bahagi sa kanyang pagkatao na naghahanap ng dahilan kung bakit ganito kadesperada ang kaharap nilang social worker. Bakit mo ginagawa ito, Paloma? Hindi ka naman mukhang pera lang. May iba pang dahilan, hindi ba? Mahinahong tanong ni Fabiola. Ang boses ay nagtataglay ng pangunawa na hindi inaasahan ng dalaga. Sandaling nag-igting ang panga ni Paloma. Ang pader ng kanyang pagmamatapang ay tila nagkaroon ng lamat. Isang mapait at tuyong tawa ang kumawala sa kanyang mga labi bago siya sumagot. Puno ng put at hinanakit na ilang dekada niyang kinimkim. Gusto ko lang naman bawiin ang buhay na ipinagkait sa akin ng magaling mong asawa. Nanginginig ang boses na wika ni Paloma. Ang mga mata ay nanlilisik, ngunit nagbabadyang lumuha. Ako ang anak sa labas ni Cesar. Bago pa kayo ikasal, pinagbuntis na ako ng nanay ko. Pero anong ginawa nila? Pinalayas kami ni Doña Remedios na parang mga asong ulol para protektahan ang malinis na pangalan ng mga Alcantara. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa kaluluwa ni Fabiola. Isa na namang patalim ang ibinaon sa kanyang likod. Hindi lang pala pagnanakaw ang kasalanan ni Cesar, kundi pati ang pamumuhay sa isang malaking kasinungalingan. Subalit, sa halip na magwala at sumpay ng babaeng bunga ng kataksilan ng kanyang asawa, tiningnan ni Fabiola si Paloma. Nakita niya ang sarili sa mga mata nito, isang babaeng sugatan, ginamit at itinapon ng iisang pamilya. Tahimik na tumayo si Fabiola. Naglakad siya patungo sa lababo at nagsali ng malamig na tubig na may halong kalamansi sa isang baso. Bumalik siya sa mesa at dahan-dahang inilapit ang malamig na inumin sa tapat na mga kamay ni Paloma na kanina pa nakakuyom ng mahigpit dahil sa galit. Uminom ka muna, malambot na utos ni Fabiola. Alam kong pagod ka na ring magalit, Paloma. Pareho lang tayong biktima rito. Natigilan si Paloma. Tiningnan niya ang baso, pagkatapos ay ang mukha ni Fabiola. Hindi niya inaasahan ang awa mula sa legal na asawa ng lalaking sumira sa buhay ng kanyang ina. Ngunit muling pinatigas ni Fabiola ang kanyang ekspresyon. Pero hindi ko pipirmahan ang hinihingi mo. Hindi ko ipagpapalit ang danggal at kaligtasan ng nanay ko para sa isang kasunduang gawa sa pananakot. Hahanapin ko ang sarili kong ebidensya para maipakulong sila. Tulungan mo man ako o hindi. Napanggisi si Paloma, pinipilit itago ang pagkamanga sa katatagan ni Fabiola. Bago niya talikuran ang mag-asawa, nag-iwan siya ng isang huling salita. Tingnan natin hanggang saan ang tapang mo, Fabiola. Bago namatay ang nanay ko sa sakit, may iniwan siyang isang maliit na piraso ng papel. Isang liham na naglalaman ng pinakamalaking sikreto ni Remedios. Kapag nalaman mo kung anong nakasulat doon, ewan ko lang kung makatulog ka pa. Habang nagaganap ang mainit na komprontasyon sa kusina, isang tahimik, ngunit nagkukumahog na pag-uusap ang nagaganap sa ikalawang palapag ng mansyon. Sa loob ng marangyang silid-aklatan, hindi mapakali si Cesar. Patuloy siyang pinagagalitan ni Doña Remedios na abala sa pag-aayos ng kanyang mga mamahaling alahas. Wala kang kwentang gumalaw, Cesar.
Nakapasok ang abogadong yon dito dahil naging pabaya ka. Mariing panunumbat ng matanda. Kailangan ng pumirma ni Luciana sa waiver of inheritance na yon din. Gamitin mo ang awa ng anak mo. Kapag nailipat na sa pangalan ng bata ang karapatan niya, madali na natin itong makukuha. Huwag mong hayaang maunahan tayo ni Fabiola. Sa labas ng pinto ng kusina sa ibaba, nakatayo sa masukal na dilim ang 18 taong gulang na si Luciana. Narinig niya ang lahat. Narinig niya na may anak sa labas ang kanyang ama. Narinig niya kung paano naging isang napakalaking sinungaling ang lalaking tinitingala niya. Ngunit sa halip na magalit sa kanyang ama, isang madilim at baluktot na emosyon ang nabuo sa puso ng dalaga. Tinitigan niya ang likod ng kanyang ina na nakaupo sa kusina. Sa baluktot na pag-iisip ni Luciana bunga ng matagal na manipulasyon, hindi ang ama niya ang nanira sa pamilya. Para sa kanya, si Fabiola ang nagdala ng gulo. Si Fabiola ang sumisira sa perpektong imahe ng kanilang tahanan. Isang masiding pot ang nag-apoy sa mga mata ng dalaga patungo sa sarili niyang ina. Ang mabilis at pilit na pinatatahimik na mga yabag ng kanyang mga paa palayo sa kusina ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, nagbabadya ng isang mas malalim na pagkakanulo. Makinig ka sa akin, Luciana. Gustong ibenta ng mama mo ang hasyenda para sumama sa abogadong yon. Iiwan niya tayo. Ipapasa niya sa ibang tao ang pamana na dapat ay sayo. Malumanay, ngunit nakakalasong bulong ni Cesar habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Nakatayo sila sa madilim na sulok ng aklatan. Sa isip ng dalaga, ang mga salita ng ama ay tila mga bining mabilis na nag-ugat sa kanyang pusong puno na ng hinanakit. Naniwala siyang ang ina ang sumisira sa perpektong imahe ng kanilang pamilya. Kinaumagahan, nang mabalitaan ni Luciana na umalis sandali si Fabiola, mabilis siyang pumasok sa pansamantalang kwarto ng ina. Hinalungkat niya ang mga gamit sa loob ng maleta hanggang sa makapa niya ang isang maliit at mabigat na bagay. Ang naka-encrypt na hard drive. Ito ang sinasabi ng kanyang ama na naglalaman ng mga wad na ebidensya na gagamitin sana upang sirain sila. Nang akma siyang tatalikod upang umalis, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Fabiola, nanlaki ang mga mata nang makita ang anak na hawak ang tanging sandata niya para iligtas ang buhay ng kanyang ina. Luciana, anak, ibigay mo sa akin yan. Nanginginig, ngunit nagmamakaawang boses ni Fabiola. Humakbang siya palapit, iniabot ang mga nanginginig na kamay. Naglalaman niya ng ebidensya na nilalaso ng papa mo ang Lola Beatriz mo. Please, maniwala ka sa akin. Ngunit sa halip na maawa, isang nakakapasong galit ang bumalatay sa mukha ng dalaga. Mahigpit niyang hinawakan ng hard drive at umatras ng mabilis. Stop lying, Ma! Bakit ba gustong-gusto mong sirain ang pamilya natin? Mariing sumbat ni Luciana. Ang mga mata ay puno ng matinding pagkamuhi na tila hindi niya kaharap ang babaeng nagluwal sa kanya. Pera lang ang habol mo, kaya ka nandito. Gusto mong agawin kay Papa ang hasyenda para ibigay sa bago mong lalaki? Hindi totoo yan, anak. Lahat ng ginagawa ko ay para sa inyo, para kay Lola. Wala kang pakialam sa amin. Puto ni Luciana. Bawat salita ay kasing talim ng patalim. Palagi kang wala. Si Papa at Lola Remedios ang nagpalaki sa akin. Sila ang pamilya ko. Sana hindi na lang ikaw ang naging nanay ko. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Fabiola. Bumaon ng napakalalim ang mga salitang yon sa kanyang dibdib. Pinipiga ang kanyang puso hanggang sa wala ng matirang dugo. Isang malamig na pamamanhid ang bumalot sa buong pagkatao niya. Bago pa siya makabawi mula sa pagkawasak na yon, pumasok si Cesar sa kwarto. Puno ng tagumpay ang ngiti nito habang kinukuha ang hard drive mula sa nanginginig na kamay ng anak. Good girl, Luciana. Ako na ang bahala rito. Malambing na wika ng lalaki na pilit itinatago ang demonyong kagalakan. Naglakad si Cesar patungo sa nag-aapoy na pugon sa gilid ng kwarto. Walang pag-aalinlangan,
Inihagis niya ang maliit na bakal sa gitna ng naglalagablab na apoy. Pinanood nila kung paano unti-unting natunaw ang huling ebidensya ni Fabiola. Bumagsak ang mga tuhod ni Fabiola sa malamig na sahig. Wala na. Ang lahat ng paghihirap niya ay naging abo, at ang mismong nagsindi ng apoy ay ang sarili niyang anak. Naglakad palabas si Cesar kasama si Luciana. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Eksaktong pagdating ni Gabriel sa pintuan ng kwarto, nakita niya ang nakaluhod at tulalang bulto ni Fabiola. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa tabi nito. Matindi ang pagpipigil sa sariling galit sa pamilyang walang awang dumudurog sa babaeng matagal na niyang nais protektahan. Pilit siyang itinaya ng abogado. Sinusuportahan ang buong bigat ng kanyang nanghihinang katawan nang walang halong mali siya. Puro pag-aalaga lamang. Sa pag-angat ni Fabiola, napansin niya ang isang pamilyar na bagay na nahulog sa sahig. Isang kulay rosas na panali ng buhok. Ang paboritong ipang-ipit ni Luciana noong bata pa ito, dahan-dahan itong pinulot ni Fabiola. Mahigpit niyang idinikit ang maliit na tela sa kanyang dibdib habang tahimik na tumutulo ang maiinit na luha. Unti-unting binabasa ang kanyang damit. Ang sakit ng pagtataksil ng asawa ay kayang labanan. Ngunit ang pagtalikod ng sariling anak ay isang sugat na tila papatay sa kanya. Inalalayan siya ni Gabriel. Palabas ng kwarto, ang matalas na isip ng abogado ay mabilis na gumagana. Mayroon pa bang ibang kopya ng mga nasunog na dokumento na nakatago sa ibang lugar? Ngunit bago pa man sila makababa ng hagdan, isang matinding liwanag na nagkukulay asul at pula ang pumasok mula sa malalaking bintana ng hasyenda. Sumunod ang mga mabibigat na yabag ng mga pulis na pumasok sa pangunahing pinto. Sa unahan nila ay nakatayo si Cesar, hawak ang isang telepono. Nagpe-play dito ang isang putol-putol at sadyang inedit na boses ni Fabiola na tila nagbabantang sa sakta ng ina. Siya po, officer. Siya ang nagbabanta sa buhay ng nanay niya para makuha ang mana ng maaga. Turo ni Cesar kay Fabiola na nakatayo sa tuktok ng hagdan. Isang pulis ang humakbang palapit sa ibaba. Inilabas ang malamig at kumikinang na posas mula sa kanyang baywang. Ang matining na sirena ng mga sasakyan sa labas ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Nagbabadya ng tuluyang pagkakulong ng isang inang inagawan na ng pamilya at ngayon ay aagawan pa ng kalayaan. Ang malamig at matigas na semento ng selda ay tila yumayakap sa nanghihinang katawan ni Fabiola. Nakaupo siya sa isang sulok. Ang mga tuhod ay yakap ng kanyang nanginginig na mga braso, habang pinapasan ang malulupit at mapanghusgang tingin ng mga pulis at ilang usyoserong taga-roon. Wala siyang kibo. Ang isip ay tuluyan ng napilayan sa sunod-sunod na pagtataksil ng mga taong minahal niya. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pagdurusa sa loob ng madilim na presento. Ang mabibigat at tiwalang mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Dumating si Gabriel, ang seryosong mukha ay nagliliyab sa propesyonal na galit. Walang pag-aalinlangan niyang ibinagsak ang isang makapal na patong na mga papeles sa ibabaw ng mesa ng investigador. You are detaining my client based on a spliced audio recording na wala man lang forensic authentication. Matigas at nag-utos na wika ni Gabriel. Ang kanyang otoridad ay sapat upang mapatayo ang hepe ng presinto. Wala kayong hawak na valid arrest warrant at illegal detention ang ginagawa ninyo. Palabasin niyo siya ngayon din kung ayaw ninyo kalabanin ang buong law firm ko. Hindi na nakapanlaban ang mga pulis sa matatalim na legal na argumento ng abogado. Nang buksan ang rehas, mabilis na lumapit si Gabriel kay Fabiola. Maingat niya itong inalalayan sa siko. Nagsisilbing matibay na pader laban sa mga matang sumusubok pang humuska sa kanya. Pagpasok nila sa loob ng sasakyan ni Gabriel, pinalibutan sila ng isang mabigat at nakakabing katahimikan. Tahimik na nagmamaneho ang lalaki. Iniiwasan ng matataong kalsada upang bigyan ng pribadong espasyo ang babaeng sugatan. Pilit na kinakagat ni Fabiola ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang emosyon.
ngunit ang sakit ay masyado ng malalim. Ang isang maliit na paghikbi ay kumawala sa kanyang lalamunan. Sinundan ito ng isa pa hanggang sa tuluyan ng gumuho ang pader na buong buhay niyang itinayo. Umiyak si Fabiola ng buong pait. Ang mga balikat ay matinding yumayanig sa pinaghalong galit, lungkot at pagkawala ng pag-asa. Dahan-dahang itinabi ni Gabriel ang sasakyan sa gilid ng madilim at tahimik na kalsada. Pinatay niya ang makina. Hindi siya nagsalita ng kahit anong gasgas na pang-aliw. Sa halip, marahan siyang umikot paharap kay Fabiola. Iniangat ang kanyang mainit na kamay at maingat na pinunasan ang mga luhang umaagos sa pisngi nito gamit ang kanyang hinlalaki. Kinuha niya ang dalawang malamig at nanginginig na kamay ni Fabiola at mahigpit itong ibinalot sa kanyang mga palad. Umiyak ka lang, Fabiola. Malambot at malalim na bulong ni Gabriel. Ang mga mata ay puno ng isang tahimik at tapat na pagmamahal. Hindi mo kailangang maging asawa o ina ngayon. Dito, pwede kang maging mahina. Ako ang sasalo sa'yo. Ang simpleng pag-ibig at paggalang na ipinakita ni Gabriel ay naging isang mainit na kumot na nagbigay ng ginhawa sa nanlalamig na kaluluwa ni Fabiola. Matapos ang ilang minutong pag-iyak, unti-unting kumalma ang kanyang paghinga. Salamat. Basag na tinig ni Fabiola. Hindi binabawi ang kanyang mga kamay mula sa pagkakahawak ng lalaki. Upang ibalik ang laban sa isip ng babae, naglabas si Gabriel ng isang maliit na talaan mula sa kanyang bulsa. May nahanap ako habang nasa loob ka. Ang mga pondong kinuha sa account mo ay hindi tuluyang nawala. Dumaan ito sa isang lumang bank account na ginawa 30 taon na ang nakalipas. May isang espesyal na cipher code ang account na yon. Isang petsa na tanging ang nanay mo lang ang nakakaalam. Napakunot ang no ni Fabiola. Anong petsa ang tinutukoy ng code? Isang araw bago ipinanganak si Fabiola o ang petsa ng lihim na pagbili ng asyenda? Ngunit dahil sa labis na kapaguran ng isip at katawan, hindi na nakayanan ni Fabiola na mag-isip. Bumagsak ang kanyang talukap at dahan-dahang napasandal ang kanyang ulo sa matipunong balikat ni Gabriel. Bahagyang nagulat ang lalaki, ngunit isang malungkot at mapagkalingang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tahimik siyang nanatili sa ganoong posisyon, hindi gumagalaw. Binabantayan ang pagtulog ng babaeng pinakamahalaga sa kanya. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay malupit na pinunit ng sunod-sunod na pag-ilaw at matining na pagtunog ng telepono ni Fabiola sa loob ng sasakyan. Mabilis ngunit maingat na kinuha ni Gabriel ang telepono upang hindi magising si Fabiola. Nang makita ang pangalan sa screen, sinagot niya ito. Mula sa kabilang linya ay ang nagkukumahog at nanginginig na boses ni Dr. Isadora. Fabiola, pumunta ka rito ngayon din sa ospital. Nagpapanik na sigaw ng doktor. Ang boses ay nababalot ng tunay na takot. Ang nanay mo, nasa emergency room siya ngayon. Mabilis na bumabagsak ang tibok ng puso niya. Tila nilipad ang sasakyan ni Gabriel patungo sa ospital probinsyal. Sa bawat pagliko, nararamdaman ni Fabiola ang malamig na pawis at ang mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib. Pilit siyang nananalangin sa hangin, nagmamakaawa na huwag munang bawiin ang nag-iisa niyang dahilan para lumaban. Nang makarating sila sa tapat ng intensive care unit, isang matibay na pader ng kasamaan ang sumalubong sa kanila. Nakatayo si Cesar sa harap ng pinto, nakapamulsa, may malamig na ngiti sa labi habang nakapalibot ang dalawang matipunong bantay. Oops! Bawal pumasok ang mga kriminal na nagtatangkang pumatay sa sariling ina. Pang-uuyam ni Cesar, inihaharang ang kanyang katawan upang harangan ang daan. Umalis na kayo, Fabiola. Ako ang asawa. At ako ang legal na naatasang magdesisyon para kay Mama. Nagpanting ang mga tainga ni Gabriel. Humarap siya kay Cesar. Ang boses ay tila kulog na nagbabanta. Bilang biyolohikal na anak, siya ang may pinakamataas na karapatan. Kung pipigilan mo kami, tatawagan ko ang hospital director at ipapasupina ko ang lahat ng medical records na pilit mong itinatago kasabwat ang bayaran mong doktor.
Habang ginagamit ni Gabriel ang kanyang kaalaman sa batas upang lituhin at harangin si Caesar sa pasilyo, mabilis na kumilos si Fabiola. Umikot siya sa madilim na koridor patungo sa likurang pinto na ginagamit lamang ng mga NARS. Pumasok siya sa loob ng malamig na kwarto kung saan nakahimlay ang kanyang ina. Ang hangin sa loob ng silid ay amoy gamot at nagbabadya ng kamatayan. Nangilid ang mga luha ni Fabiola nang makita ang payat na katawan ni Doña Beatriz. Napapalibutan ng matanda ng mga tubo at makinang sumusukat sa natitira nitong hininga. Dahan-dahan siyang lumapit, natatakot na baka ang pinakamahinang paghawak ay makasakit sa kanyang ina. Ngunit paglapit niya, dahan-dahang bumukas ang mga mata ng matanda. Wala ang ulap ng gamot na pampatulog. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwan, malinaw at puno ng kamalayan ang mga mata ni Doña Beatriz. Hindi siya nawala sa sarili. Sadyang ikinulong lamang ang kanyang isip na mga lasong ipinilit ipainom sa kanya. Umiyak na lumuhod si Fabiola sa gilid ng kama. Nanginginig na inangat ni Doña Beatriz ang kanyang kamay. Sa kabila ng labis na panghihina, pilit niyang hinubad ang lumang rosaryong kahoy na hindi nawawala sa kanyang leeg. Ipinatong niya ito sa palad ng kanyang anak at mariing idiniin ang bahagi ng krus. Naguguluhang tiningnan ito ni Fabiola. Pinisil niya ang krusipidyo at doon niya napansin ang isang maliit na siwang na gawa ng sadyang pagkakabit. Nang idiin niya ito pabuka, isang napakaliit na memory card ang nahulog sa kanyang palad. Ipasok mo sa telepono. Basag at hirap na utos ng kanyang ina, ginugugol ang bawat natitirang onsa ng lakas upang makapagsalita. Nanginginig ang mga kamay ni Fabiola habang ikinakabit ang maliit na piraso ng teknolohi sa kanyang telpon o gamit ang isang adapter mula sa kanyang bag. Nang mapindot niya ito, isang pamilyar at nakakakilabot na boses ang umalingaw nang sa tahimik na kwarto. Boses iyon ni Doña Remedios, malinaw na nakikipag-usap kay Caesar. Dagdagan mo pa ang pampatulog ng matandang yan, Caesar. Hanggat nakakahinga siya at nakakapagsalita, hindi mapapasa atin ang titulo. Hindi pwedeng malaman ni Fabiola na ang Hacienda Santa Beatriz ay hindi pag-aari ng mga Alcantara, kundi direktang pamana sa dugo ni Beatriz. Walang karapatan ng pamilya natin sa lupang tinatapakan natin. Tila binuhusan ng yelo si Fabiola. Ang buong asyenda, ang yaman na pilit, ipinagmamalaki at ipinamumuha ni Remedios na utang na loob niyang pinakasalan siya ng isang Alcantara ay pag-aari pala ng kanyang ina. Ninakaw ng pamilya ng kanyang asawa ang lahat, ang lupa, ang yaman at ang katotohanan. Bakit itinago ito ni Remedios sa loob ng napakaraming dekada? Anong masalimuot na kasaysayan ang ibinaon ng mga Alcantara sa ilalim ng asyenda upang angkinin ang hindi sa kanila? Pinalik ni Fabiola ang kanyang tingin sa ina. Ang dibdib ay sumasabog sa matinding puot para sa asawa at sa labis na pagmamahal para sa babaeng nagtiis ng lahat ng pang-aalipusta ng walang imik upang protektahan ang sikreto. Inangat ni Doña Beatriz ang kanyang nanginginig na kamay na puno ng mga karayo ng dextrose. Maingat niyang idinampi ang kanyang malamig na palad sa luhaang pisingi ng anak. Lumaban ka, anak. Pabulong na panalangin ng ina, isang utos na naglipat ng lahat ng natitirang tapang nito patungo kay Fabiola. Bawiin mo ang atin. Tumango si Fabiola ng paulit-ulit. Ang mga mata ay nagliliyab sa bagong pag-asa at matinding determinasyon. Wala nang makakapigil sa kanya. Ngunit ang nadamdaming tagpong iyon ay malupit na nagambala. Bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo sa hamba si Caesar. Ang kanyang mayabang na ngiti ay mabilis na naglaho at napalitan ng matinding gulat at takot nang makita ang kumikinang na memory card na hawak ni Fabiola at ang nakadilat na mga mata ng kanyang biyenan. Nag-igting ang panga ng lalaki.
puno ng matinding kadiliman ng kanyang mga mata habang mabilis at walang tunog na humakbang palapit sa kama. Bago pa man makasigaw si Fabiola upang humingi ng saklolo, malamig at walang awang iniyonat ni Caesar ang kanyang kamay patungo sa tubong, nagbibigay ng hangin sa nahihirapang baga ni Doña Beatriz. Ang tanging umalingaw, now sa tahimik na silid, ay ang mabigat at paos na paghinga ng matanda na nag-aagaw buhay. Bago pa man dumampi ang mga daliri ni Caesar sa malamig na tubo ng oxygen, isang malakas na puwersa ang marahas na humablot sa kanyang balikat. Umikot ang lalaki at bumagsak sa malamig na sader ng kwarto dahil sa lakas ng pagkakaitulak. Nakatayo roon si Gabriel. Ang mga mata ay nagliliyab sa isang matinding puot na handang pumatay kung kinakailangan. Ang kanyang matipunong dibdib ay mabilis na umaangat baba sa galit. Isang maling galaw, Cesar, at panunumpaan ko sa batas at sa Diyos na mabubulok ka sa kulungan para sa attempted murder. Mababa at nag-uumapaw sa autoridad na banta ni Gabriel. Nasa labas na ang hospital direktor at ang mga pulis. Subukan mong hawakan ang pasyente at ngayon din mismo kita pupusasan. Nawala ang kulay sa mukha ni Cesar. Napagtanto niyang wala siya sa kanyang teritoryo. Pinagpagan niya ang kanyang lukot na mamahaling barong, pinilit ibalik ang kanyang mapagmataas na tindig kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Bago siya lumabas ng pinto, nag-iwan siya ng isang nakakalasong tingin kay Fabiola. Hindi pa tayo tapos. Kahit anong gawin niyo, hawak na mga alkantara ang batas sa bayang ito. Nang mawala ang asawa, napabuntong hininga si Fabiola. Ligtas na ang kanyang ina, ngunit alam niyang pansamantala lamang ito. Kailangan na nilang tapusin ang laban. Kailangan nila ang huling piraso ng ebidensya. Kinamagahan sa isang tahimik at liblib na kapehan malayo sa kaharian ng mga Alcantara, naghihintay si Paloma. Nakahalukip-kip ang dalaga, pilit itinatago ang kaba sa likod ng kanyang matapang na anyo. Tumating si Fabiola kasama si Gabriel. Umupo si Fabiola sa harap ng dalaga, kalmado, walang bakas ng pagmamakaawa. Kung nandito kayo para pilitin akong ibigay ang video ng walang kapalit, nag-aaksaya lang kayo ng oras. Malamig na bungad ni Paloma, iniingatan ang kanyang telpono sa loob ng kanyang bag. Hindi nakipagtalo si Fabiola. Sa halip na magalit, dahan-dahan niyang inilabas ang isang luma at naninilaw na sobre mula sa kanyang bag. Ipinatong niya ito sa mesa at itinulak palapit sa dalaga. Nakuha ito ni Gabriel mula sa lumang safety deposit box na nakalink sa cipher code na natuklasan nila nung isang gabi. Hindi ko bibilhin ang video mo, Paloma. Mahinahon, ngunit seryosong wika ni Fabiola. Nandito ako para ibigay sa iyo ang katotohanang pinaggait nila sa inyo ng nanay mo. Napakunot ang no ni Paloma. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang buksan niya ang sobre. Sa loob nito ay ang orihinal na liham na isinulat ng kanyang ina 30 taon na ang nakalilipas. Isang liham ng pagmamakaawa, hindi ng pangingikil. Kasama nito ay ang mga bank receipt na nagpapatunay na ang pundong inakala ni Cesar na ibinigay sa mag-ina ay direktang pumasok sa personal na account ni Doña Remedios. Pinalabas ni Remedios na binenta ako ng sarili kong ina. Basag na bulong ni Paloma habang binabasa ang bawat salita. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding pagkabigla. Kinuha ng matandang yon ang pera, kinalayas kami sa kalsada, at kinumbinsi si Cesar na mukhang pera ang nanay ko, kaya kami iniwan. Pinabayaan niyang mamatay sa sakit ang nanay ko habang siya ay nagpapakasarap sa pera namin. Gumuho ang pader na matapang na social worker. Ibinaon ni Paloma ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at humagulgol ng buong pait. Ang sakit ng mga taong lumipas, ang galit na ibinunto niya sa maling tao, at ang awa sa inang namatay na may sirang pangalan ay sabay-sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Hindi nagsalita si Fabiola upang manumbat. Dahan-dahan niyang inabot ang nanginginig na kamay ng dalaga at mahigpit itong hinawakan.
Sa pagkakataong yon, hindi sila legal na asawa at anak sa labas na nag-aagawan sa atensyon ng isang lalaking walang kwenta. Sila ay dalawang babaeng pinagmalupitan ng iisang sistema, nagbibigayan ng lakas sa gitna ng matinding sakit. Kinuha ni Paloma ang isang maliit na flash drive mula sa kanyang bag at inilagay ito sa ibabaw ng palad ni Fabiola. Tumingala ang dalaga. Ang mga mata ay namumula, ngunit puno ng isang bagong apoy. Apoy ng tunay na hustisya. Nandyan ang buong video. Walang cut. Malinaw na inuutusan ni Cesar ang doktor na lasunin si Doña Beatriz. Lumuluhang wika ni Paloma. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Fabiola. Tapusin mo sila, ate? Isang mainit na kiliti ng pag-asa ang pumulupot sa puso ni Fabiola nang marinig ang salitang yon. Ang tawag ng paggalang mula sa isang taong inaasahan niya magiging kaaway habang buhay. Tumango si Fabiola. Pinipipilan ang sariling mga luha. Kinagabihan sa loob ng ligtas na opisina ni Gabriel, walang nakatulog sa dalawa. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng laptop habang pinag-uugnay nila ang bawat dokumento, resibo at video. Isang perpektong patibong ang kanilang binuo upang walang kawala ang mga Alcantara sa batas. Nang matapos nila ang huling pahina ng ebidensya, sumandal si Gabriel sa kanyang upuan. Tinitigan niya si Fabiola na abala pa rin sa pag-aayos ng mga papel. Sa ilalim ng madilim na ilaw, nakita niya ang kapaguran sa mukha nito. Ngunit nandun din ang isang hindi matitinag na kagandahan na nagmumula sa kanyang katatagan. Handa na ang lahat, malambot na wika ni Gabriel. Nag-abot ng isang tasa ng mainit na kape kay Fabiola. Napadala ko na rin ang espesyal na imbitasyon sa isang tao. Sigurado akong masisira ang araw ni Remedios kapag nakita niya ang bisitang ito mamaya. Natigil si Fabiola sa pag-inom. Tiningnan niya si Gabriel ng may halong pagtataka at kuryosidad. Ngunit sinagot lamang siya ng abogado ng isang makahulugang ngiti na nagpapakalma sa kanyang nababalisang puso. Kinabukasan, sumapit ang pinakahihintay na araw ng mga Alcantara. Ang pagdiriwang na ikasandaang taon ng Hacienda Santa Beatriz, ang buong asyenda ay binihisan ng ginintuang mga palamuti. Ang mga mamahaling sasakyan ng mga politiko, pari at matataas na panauhin ay nag-uunahan sa malawak na daanan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Remedios na nakasuot ng makintab na dilaw na bestida, tuwang-tuwa sa atensyon at papuri ng lipunan. Ngunit ang tawanan at kasiyahan ng mga panauhin ay bigla ang nahinto. Bumukas ang malaking pintuang bakal ng asyenda. Mula sa isang itim na sasakyan, bumaba si Fabiola. Wala na ang maamo at nakikiramdam na asawa, nakasuot siya ng isang eleganteng itim na bestida, tila nagluluksa para sa mga kasinungalingan ng pamilyang handa niyang ilibing ng buhay. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng otoridad. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng patalim, nakatitig ng diretsyo sa gulat na muka ni na Cesar at Remedios. Ang pormal na katahimikan ng madla ay binasad ng isang malakas at sunod-sunod na pagputok sa kalangitan. Isang makulay na pagdiriwang para sa mga Alcantara. Ngunit para kay Fabiola, ito ang hudyat ng kanilang katapusan. Ang malawak na hardin ng Hacienda Santa Beatriz ay naliligo sa liwanag ng libo-libong maliliit na bumbilya na tila mga bituing ibinaba mula sa langit. Ang mga lamesa ay nababalutan ng puting sutla, puno ng naglalakihang mga bulaklak at mamahaling alak. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Remedios. Ang kanyang suot na makintab na dilaw na bestida ay sumasalamin sa kanyang pagmamataas habang niting-niti niyang binabati ang mga politiko, pari at mga kilalang negosyante sa kanilang probinsya. 100 taon ng karangalan, pananampalataya at malinis na pangalan ang iningatan ng pamilya Alcantara. Madamdaming pahayag ni Remedios sa mikropono, tila isang banal na reyna na nagbabasbas sa kanyang mga nasasakupan.
Lumapit si Cesar sa kanyang ina at kinuha ang mikropono. Inakbayan ng kanyang anak na si Luciana na nakatayo sa gilid at halatang nesbiyoso. At ngayong gabi, formal kong ipinapasa ang pamamahala ng ating yaman sa susunod na henerasyon. Ang aking anak, si Luciana. Masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ngunit ang ingay ng pagdiriwang ay unti-unting namatay nang mapansin ng lahat ang isang figurang naglalakad sa gitna ng pulang karpet. Si Fabiola, nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng takot. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin, nagpatahimik sa buong hardin. Agad na lumapit si Nena Cabral, itinutok ang camera ng kanyang telpon o sa mukha ni Fabiola. Mga kabarangay, nandito po ang eskandalosang asawa. Ano kayang gagawin niya? Magmamakaawa kaya siya para makabahagi sa mana? Panlilibak ni Nena habang pilit na kinukuha ang reaksyon ni Fabiola. Ngunit hindi man lang tinapunan ng tingin ni Fabiola ang tsismosa. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa paanan ng entablado. Nagkatinginan sina Cesar at Remedios. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ng lalaki. Inakala niyang sumuko na ang kanyang asawa matapos ang pagkakasunog ng hard drive. Kinuha ni Cesar ang isang manipis na folder mula sa lamesa at inialok ito kay Fabiola kasama ng isang mamahaling ballpen. Mabuti naman at naisip mong dumalo para gawin ang tama, Fabiola. Mapanuyang bati ni Cesar na sadyang inilalapit ang mikropo o upang marinig ng lahat. Pirmahan mo na ang waiver of inheritance na ito para makapag-umpisa ka na ng bagong buhay ng tahimik. Tiningnan ni Fabiola ang kontrata. Tiningnan niya ang ballpen. Dahan-dahan, kinuha niya ang panulat. Natahimik ang lahat. Naghihintay sa tuluyang pagsuko ng babaeng itinuturing nilang talunan. Ibinaba ni Fabiola ang dulo ng ballpen sa papel. Ngunit huminto siya. Itinaas niya ang kanyang paningin, kinuha ang mikropono mula sa kamay ni Cesar at hinarap ang daan-daang panauhin. Pipirma ako, Cesar. Ibibigay ko ang lahat ng gusto ninyo. Kalmatong panimula ni Fabiola. Ang boses ay matatag at buo. Pero bago ko isuko ang karapatan ko bilang asawa at manugang sa pamilyang ito, hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang mga taong nag-alaga sa pamilyang Alcantara sa likod ng mga nakasarang pinto. Bago pa man makasagot si Cesar, sumenya si Fabiola patungo sa gilid ng hardin. Mula sa dilim, naglakad palabas si Mang Cardo. Ang matandang hardinero ay nakasuot ng kupas niyang polo. Nanginginig ang mga tuhod dahil hindi sanay na nasa harap ng maraming tao. Nag-umpisang magbulungan ng mga panauhin. Anong kalokohan ito, Fabiola? Umalis ka na rito. Pasigaw na utos ni Doña Remedios. Ang muka ay nagsimulang mamula sa inis. Akmang lalapit ang mga gwardiya, ngunit hinarang sila ng matipunong bulto ni Gabriel mula sa ibaba ng entablado. Lumapit si Fabiola kay Mang Cardo at inalalaya ng matanda. Mang Cardo, maaari niyo po bang sabihin sa kanila kung ano ang ginagawa ninyo tuwing gabi sa likod ng mansyon? Napalunok ang matanda. Bungbuhay niya siyang nakayuko sa pamilyang ito, ngunit nang sulyapan niya ang maamong mukha ni Fabiola, humugot siya ng malalim na hininga. Itinuwid ng matanda ang kanyang pagkakayuko. Itinaas niya ang kanyang kulubot at magaspang na kamay, at ang kanyang nanginginig na hintuturo ay dahan-dahang tumuro ng diretsyo sa mukha ni Doña Remedios. Siya, ipinakulong niya ang Senyora Beatriz sa kwartong puro amag. Nanginginig ngunit malinaw na wika ng hardinero. Ang boses ay pumailan lang sa buong lugar. Ipinakain niya ang tirang kanin na may panis na ulam sa sariling ina ni Ma'am Fabiola. Palihim lang po akong nagbibigay na tinapay para hindi mamatay sa gutom ang matanda. Nagkagulo ang mga panauhin. Nanlaki ang mga mata ng mga pari at politiko.
Bago pa makabawi ang mga Alcantara, naglakad patungo sa entablado ang dalawa pang tao. Agparma, Shutiko mula sa botika ng bayan, at ang nurse na dating nag-aalaga kay Doña Beatriz na bigla na lamang tinanggal sa trabaho. Sir Cesar, kayo po ang nag-utos sa akin na palitan ang iniresetang gamot sa puso ng pasyente ng pinakamurang brand para makatipid kayo. Matapang na pahayag ng nurse. At nang magreklamo ako, pinagbantaan niyo po akong tatanggalan ng lisensya. Hindi na napigilan ni Doña Remedios ang sarili. Hinablot niya ang isa pang mikropono. Ang kanyang maayos na hitsura ay tuluyan ng nasira ng put at pagkaiskandalo. Mga sinungaling, magkano ang ibinayad sa inyo ng babaeng yan para sirain ang pangalan ko? Nagwawalalang sigaw ng matanda, itinuturo si Fabiola. Mga patay gutom, wala kayong utang na loob. Mabilis na humakbang si Cesar upang protektahan ang imahe ng kanyang ina. Hinarap niya si Fabiola, pinipilit pakalmahin ang sariling boses upang magmukhang pormal. Words are cheap, Fabiola. Kwento lang ng mga binayaran mong tao ang hawak mo. You have no physical proof. Walang maniniwala sa inyo. Isang malamig at mapanuksong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Fabiola. Tiningnan niya si Cesar ng diretso sa mata, ang tingin ng isang nakatataas sa isang kawawang biktima. Gusto mo ng pisikal na ebidensya, Cesar? Hamon ni Fabiola. Sa kalagitnaan ng gulo, isang matapang na hakbang ang narinig paakyat ng entablado. Pumasok si Paloma, walang dalang armas, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang bombang naghihintay sumabog. Tumayo siya sa tabi ni Fabiola, taas no at walang takot. Kasabay nito ang higanteng digital na pantalya sa likod ng entablado na, ginagamit sana para ipakita ang kasaysayan ng mga Alcantara, ay bigla ang namatay. Ang matining at garagal na tunog mula sa mga malalaking speaker ay gumapang sa hangin, pumunit sa katahimikan ng gabi at nagpataas ng balahibo ng lahat ng naroroon. Unti-unti, isang nakakakilabot na imahe ang nagsimulang lumitaw sa madilim na screen. Lumiwanag ang malaking pantalya sa likod ng entablado. Sa halip na mga gininto ang larawan ng kasaysayan ng pamilya Alcantara, isang patagong video na kuha mula sa madilim na silid ang nag-umpisang gumalaw. Napasingap ang daan-daang panauhin. Napako sa kinatatayuan si Cesar. Sa video, malinaw na nakikita ang mukha niya habang kausap si Dr. Isadora. Ang malamig at walang awang tinig ni Cesar ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Dagdagan mo ang dose ng pampatulog, Isadora. Gawin mo ang lahat para hindi na siya makapag-isip ng maayos. Utos ng boses ni Cesar sa video. Kailangang hindi na siya makapagsalita hanggang sa maipasa ko ang titulo kay Luciana. Isang matandang pabigat na malapit ng mamatay? Hahadlang pa sa kinabukasan ng pamilya ko? Sinundan ito ng isa pang clip. Ang nakakakilabot na eksena kung saan walang awang sinampal ni Doña Remedios si Doña Beatriz dahil lamang tumanggi itong lunukin ang panis na pagkain. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong asyenda. Ang mga mukha ng mga politiko at pari ay nagpinta ng matinding pandidiri. Sa isang sulok ng hardin, sinubukan ni Dr. Isadora na palihim na tumakas. Ngunit agad siyang hinarang ng 3 lalaking nakasuot ng formal na kasuotan. Dr. Isadora Lakshmana, kami ay mula sa medical board at kasama namin ang mga autoridad. Mariing pahayag ng isa sa mga lalaki, sabay pakita ng dokumento. Kasalukuyang sinususpend ang inyong lisensya at isasama namin kayo sa presinto para sa investigasyon ng medical malpractice at attempted murder. Namutla ang doktor, tuluyang nawalan ng lakas at napaluhod habang kinakabitan ng posas ng mga pulis. Subalit hindi patapos ang paghukay ni Fabiola sa libingan ng mga Alcantara. Inagaw ni Paloma ang mikropono. Tiningnan niya ang kanyang ama nang may matinding pot na naipon sa loob ng 20 taon. Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako si Paloma. At ang lalaking pilit nagmamalinis sa harap ninyo ay ang mismong lalaking nagtapon sa sarili niyang dugo at laman.
Matapang na pag-amin ng dalaga. Itinaas niya ang lumang sulat ng kanyang ina. Pinalayas nila kami sa kalsada. Ninakaw ni Doña Remedios ang tulon pinansyal na para sana sa akin at hinayaan nilang mamatay ang nanay ko sa sakit habang nagpapabango sila ng pangalan sa lipunan. Umugong ang matinding galit mula sa madla. Pilit na inagaw ni Caesar ang mikropono, pawis na pawis at nanginginig sa takot. Mga kasinungalingan! Gawa-gawa lang nila ang mga ebidensyang yan para bawiin sa akin ang Hacienda Santa Beatriz. Ako ang legal na tagapagmana ng asyendang ito. Sigaw ni Caesar, pilit na kumakapit sa huling hibla ng kanyang kapangyarihan. Isang matikas na paglalakad ang sumagot sa kanyang pagwawala. Umakyat si Gabriel sa entablado, hawak ang isang luma ngunit maayos na iningat ang dokumento. Iniabot niya ito sa alkalde at sa kura paroko na parehong nakatayo sa unahan ng mga panauhin. Iyan ang orihinal na testamento ng lola ni Fabiola na itinago sa isang kumbento sa loob ng ilang dekada. Kalmadong paglalahad ni Gabriel, ang boses ay sumasalamin sa ganap na hustisya. Ang lupang kinatatayo ninyo ay hindi kailanman naging pag-aari ng mga Alcantara. Ito ay direktang pamana sa mga babaeng nagtataglay ng dugo ni Doña Beatriz. Wala kayong karapatan sa asyendang ito, Cesar. Kayo ang mga magnanakaw na nakikitira lamang sa lupang pag-aari ng asawang pinagtataksila ninyo. Gumuho ang buong mundo ni Cesar at Remedios. Ang mga panauhing pandangal ay nagsimulang tumalikod. Ang mga matataas na opisyal ay umiling at naglakad palabas ng tarangkahan, iniiwan ang pamilya sa kanilang kahiyahiyang kalagayan. Mabilis na ibinaling ni Nena Cabral ang kanyang telepon o patungo kay Remedios. Ayan po ang totoong muka ng mga Alcantara, mga kabarangay, mga gahaman at mapang-abuso sa matatanda. I-share niyo po ito para makita ng buong mundo ang kasamaan nila. Pambabatikos ni Nena, walang pakialam kung kanina lamang ay kakampi siya ng matanda. Lumapit ang mga pulis kay Caesar. Pilit siyang napupumigla as habang inipit ang kanyang mga braso sa likuran upang lagyan ng posas. Hindi niyo ako pwedeng gawin ito. Hindi niyo kilala kung sino ako. Nagwawalang sigaw ni Caesar habang kinakaladkad pababa ng entablado. Tuluyang nawala sa sarili si Doña Remedios. Gulo-gulo ang buhok. Tumakbo siya sa gitna ng entablado at pinaghahampas ang mga guard yang nagtatangkang paalisin siya. Hindi. Amin ang asyendang ito. Ako ang reyna rito. Huwag kayong umalis. Mga walang utang na loob. Matining at nakakabaliw na palahaw ng matanda. Sa kanyang pagwawala, nahulog mula sa kanyang ulo ang artipisyal na korona na pilit niyang ipinagmamalaki bilang simbolo ng kanyang dugong bughaw. Gumulong ito pababa ng hagdan ng entablado. Susubukan sana niyang pulutin, ngunit isang mabigat na sapatos ng isang panauhing paalis na ang walang awang nakatapak dito. Ang matigas na tunog ng paggabiyak ng korona ay umalingaw-ngaw. Ang mga pekeng diamante ay nakadurog-durog at nagkalat sa lupa, isang perpektong larawan ng pagkasira ng kanilang wad na imperyo. Nang tuluyang makaalis ang mga pulis at mga panauhin, bumalot ang isang malamig na katahimikan sa naiwang kalat ng pagdiriwang. Nakatayo si Fabiola sa gitna ng walang laman na hardin. Sa wakas, tapos na ang laban. Mula sa madilim na sulok, isang umiiyak na bulto ang mabilis na gumapang palapit sa kanya. Si Luciana. Basa ng luha ang mukha ng dalaga, nanginginig ang buong katawan habang mahigpit na nakakapit sa laylayan ng itim na bestida ng kanyang ina. Naintindihan na niya ang lahat. Napagtanto niya ang mga taong pinrotektahan at pinili niya ay ang mga mismong demonyong muntik ng pumatay sa kanyang lola. Mama, patawarin mo ako, hagulgol ni Luciana, pilit na isinisiksik ang mukha sa mga binti ni Fabiola. Ang tanga-tanga ko. Nagpagamit ako sa kanila. I'm sorry, Ma, please, tingnan mo naman ako. Dahan-dahang yumuko si Fabiola.
Tiningnan niya ang anak na minsang dumurog sa kanyang puso at pilit na sumunog sa huling pag-asa ng kanyang ina. Ngunit sa halip na yakapin at patawarin ito kaagad, gaya ng inaasahan ng isang tradisyonal na ina, nanatiling malamig, tuwid at walang kahit anong emosyon ang mga mata ni Fabiola habang nakatitig sa umiiyak na dalaga. "Tumayo ka, Luciana," malamig na utos ni Fabiola. Hindi siya yumuko upang alalayan ang umiiyak na anak. Patuloy ang paghagulgol ng dalaga habang nakaluhod sa damuhan, pilit na inaabot ang mga kamay ng kanyang ina. "Ma, patawarin mo na ako. Nagkamali ako. Naniwala ako sa mga kasinungalingan ni Papa. Hindi ko na uulitin. Babawi ako sa inyo ni Lola." Nanatiling tuwid ang tayo ni Fabiola. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay na isang malalim na kalungkutan na pinatigas ng natutunang leksyon. Hindi madali para sa isang ina na tiisin ang sariling dugo at laman, ngunit alam niyang ang mabilis na pagpapatawad ay magtuturo lamang ng kawalan ng pananagutan. Ang pagpapatawad ay hindi nabibili ng luha at simpleng paghingi ng tawad, Luciana. Mariing sagot ni Fabiola. Ang boses ay hindi nangangatal kahit nadudurog ang kanyang puso. "Gusto mong gumawi? Mag-aayos ka ng mga gamit mo bukas. Pupunta ka sa pampublikong pasilidad ng mga matatanda. Maglilinis ka ng kanilang mga higaan, magpapalit ng kanilang mga maruruming damit at magpapakain ka ng mga taong iniwan ng sarili nilang pamilya. Gagawin mo yan sa loob ng 1 taon." Nanlaki ang mga mata ni Luciana. Ang buhay niya bilang isang prinsesa ng mga Alcantara ay tuluyan ng naglaho. "Gusto kong matuto kang maging tao bago kita muling tanggapin bilang anak ko." Pinal na deklarasyon ni Fabiola bago niya tinalikuran ang dalaga. Kinamagahan, umikot ang gulong ng hustisya sa buong bayan. Hindi lamang ang mga makapangyarihan ang nakatikim ng karma. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa plaza, nakatayo si Nena Cabral, nakasuot ng manipis na uniporme ng mga tagalinis ng barangay. Habang nagwawalis ng mga nagkalat na basura sa kalsada, hawak niya ang kanyang telepono. Umiiyak siyang nag-livestream, hindi upang manira ng kapwa, kundi upang tuparin ang utos ng korte. "Mga kabarangay, humihingi po ako ng tawad kay Ma'am Fabiola at kay Doña Beatriz. Isa po akong malaking sinungaling at naging kasangkapan sa paninira ng pamilya. Huwag niyo po akong tularan." Nagmamakaawang pahayag ni Nena habang pinagtatawanan at iniiwasan ng mga dati niyang taga-suporta. Samantala, sa loob ng isang madilim at malamig na silid-dalawaran ng provincial jail, nakaupo si Caesar. Wala na ang mamahaling barong. Pinalitan na ito ng kulay kahel na uniporme ng mga preso. Magulo ang kanyang buhok, puyat at bakas ang matinding pagkatalo sa kanyang namumutlang mukha. Bumukas ang bakal na pinto. Pumasok si Fabiola. Walang emosyon siyang umupo sa kabilang panig ng mesa. Inilalapag ang isang makapal na puting folder. "Fabiola." Pilit na pinalambot ni Cesar ang kanyang boses. Umaasang madadaan pa sa manipulasyon ang asawa. "Patawarin mo na ako. Nagawa ko lang naman yon dahil sa pressure ni Mama. Para sa pamilya natin ito, Fabiola. Isipin mo si Luciana. Kailangan niya ng buong pamilya." Hindi kumibo si Fabiola. Hinawakan niya ang folder at itinulak ito patungo sa tapat ng lalaki. "Petition for Declaration of Nullity of Marriage," pagbasa ni Fabiola sa mismong pamagat ng dokumento. "Pipirmahan mo yan, Cesar, hindi dahil hinihingi ko, kundi dahil wala ka ng pagpipilian. Kinuha mo ang lahat sa akin, ngayon kinukuha ko pabalik ang apelyido ko at ang kalayaan ko." Nag-igting ang panga ni Cesar. "Hindi ako pipirma, asawa mo pa rin ako." Isang malamig at mapaklang ngiti ang sumilay sa labi ni Fabiola. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay. Sa harap ng mandiliit na mga mata ni Caesar, hinawakan niya ang gintong singsing na naging kadena niya sa loob ng 20 taon. Hinila niya ito palabas mula sa kanyang daliri. "Wala na tayong pamilya, Caesar. At wala na rin akong asawa.
Tumingin si Fabiola sa isang kalawanging basurahan sa gilid ng mesa. Walang pag-aalin lang ang binitawan niya ang singsing. Ang pagbagsak ng ginto sa ilalim ng bakal na basurahan ay naghudyat ng pinal na pagtatapos sa kanilang kasinungalingan. Tumayo si Fabiola at naglakad palabas ng silid. Taas no, iniiwan ang lalaking pilit na sumisigaw ng kanyang pangalan sa likod ng mga rehas. Paglabas ni Fabiola mula sa presinto, sinalubong siya ng sariwang hangin at isang maaliwalas na kalangitan. Pilit niyang ibinuga ang natitirang bigat sa kanyang dibdib. Sa gilid ng kalsada, nakasandal sa isang itim na sasakyan si Gabriel. Walang dalang papeles, walang suot na pormal na uniforme ng korte. Isa lamang siyang lalaking naghihintay sa babaeng pinakamahalaga sa kanya. Nang makita si Fabiola, isang napakalambot at tapat na iti ang namutawi sa kanyang mga labi. Naglakad palapit si Fabiola. Walang salitang namagitan, binuksan ni Gabriel ang pinto ng sasakyan. Nang makaupo si Fabiola, pumasok ang abogado sa driver's seat. Sa halip na, paandarin agad ang makina, humarap si Gabriel. Marahan niyang inabot ang kaliwang kamay ni Fabiola na ngayon ay wala ng singsing. Mahigpit niya itong hinawakan. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humahagod sa balat na nag-iwan ng marka ng nakaraan. Tapos la ang bagyo, Fabiola. Malalim at mapagkalingang bulong ni Gabriel. Isang matinding init at kapayapaan ang bumalot sa buong pagkatao ni Fabiola. Napapikit siya, ninanamnam ang pakiramdam ng tunay na kaligtasan. Para sa unang pagkakataon, hindi niya kailangang mag-alala kung sino ang sasalag sa mga patalim ng mundo. Ngunit ang tahimik na sandali ay marahas na pinunit ng isang mabilis at sunod-sunod na pag-ilaw ng screen ng kanyang telepo mula sa kanyang bag. Nang sagutin niya ang tawag, ang nagkukumahog at nang ing-inig na boses ng head nurse mula sa ospital ang sumalubong sa kanyang pandinig. Ma'am Fabiola, pasensya na po. Si Doña Beatriz po. Nawawala siya sa kwarto niya. Hinaluhog na namin ang buong floor pero wala po siya rito. Nabalot ng matinding takot ang puso ni Fabiola. Mabilis na ipinihit ni Gabriel ang manibela upang ibalik ang sasakyan patungo sa direksyon ng ospital. Ang kanyang mukha ay kasing seryoso ng sitwasyon. Bago pa man sila makalayo, muling umilaw ang telepono ni Fabiola. Isang mensahe mula kay Paloma ang magpabunot ng malalim na hininga sa kanyang naninikip na dibdib. Ate, kumalma ka. Kasama ko si Lola. Nagpumilit siyang umalis sa ospital. Umuwi na tayo. Pagdating nila sa Hacienda Santa Beatriz, ang dating madilim at nakakasakal na asyenda ay tila nagbago ng anyo. Sa ilalim ng aliwalas na sikat ng araw sa malawak na beranda, nakaupo si Doña Beatriz sa kanyang silyang degulong. Nakangiti ang matanda habang pinagmamasdan ang mga bulaklak sa hardin. Sa tabi niya ay si Paloma na maingat na nag-aayos ng kumot sa kanyang mga binti, habang si Mang Cardo ay tahimik na nagwawalis sa paligid. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Fabiola at lumuhod sa harap ng kanyang ina. Niyakap niya ng mahigpit ang payat nitong katawan, ibinabaon ang kanyang mukha sa balikat ng matanda habang tahimik na umiiyak sa labis na ginhawa. Marahang hinagod ni Doña Beatriz ang buhok ng kanyang anak. Ligtas na sila. Sa wakas, tapos na ang pagtatago sa sarili nilang tahanan. Ang mga sumunod na buwan ay nagdala ng malaking pagbabago. Ang malaking karatula na nagdadala ng pangalan ng mga alkantara sa tarangkahan ay tuluyan ng binaklas. Ipinalit dito ang isang magandang ukit sa kahoy na nagbabasa ng tahanan ni Beatriz. Ang marangyang mansyon ay binuksan upang maging isang ligtas na kanlungan para sa mga matatandang inabandona at pinagmalupitan ng sarili nilang pamilya. Sa loob ng malawak na silid kainan kung saan dati ay pinagsilbihan si Fabiola ng matinding kahihiyan, isang tahimik na pagpapakumbaba ang nagaganap. Nakasuot ng simpleng puting t-shirt, hawak ni Luciana ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Maingat at puno ng pasensya niyang sinusubuan ng kanyang lola.
Wala na ang mga mamahaling alahas at maarte niyang pag-uugali. Sa bawat pagpunas niya sa gilid ng labi ni Doña Beatriz, unti-unting nahuhugasan ang kanyang mga kasalanan. Mula sa pintuan, tahimik na pinagmamasdan ni Fabiola ang anak. Si Paloma, na ngayon ay opisyal ng tagapamahala ng pasilidad, ay lumapit at marahang tinapik ang balikat ni Fabiola, nagbabahagi ng isang ngiti ng tagumpay at kapayapaan. Ngunit hindi lahat ay nabiyayaan ng bagong simula. Sa kabilang dulo ng bayan, sa isang maputik at maingay na palengke, isang matandang pulubi ang naglalakad ng nakayapak. Sira-sira ang kanyang damit at ang kanyang buhok ay puting-puti at buhol-buhol. Si Doña Remedios. Ang dating nagaangking reyna ng asyenda ay tuluyan ng nawalan ng katinuan matapos makumpiska ang lahat ng nakaw na yaman. Nanginginig ang kanyang maruruming kamay habang namumulot ng mga nabulok na dahon ng repolyo na itinapon ng mga tindera. Pilit siyang itinataboy ng mga tao dahil sa masangsang niyang amoy, ngunit hindi na niya ito alintana. Ang kanyang isip ay nakakulong na sa sarili nitong impyerno. Pagod, gutom, at uhaw, naglakad ang matanda hanggang sa mapadpad siya sa labas ng matataas na rehas ng tahanan ni Beatriz. Nakakapit siya sa bakal, lawit ang dila, nanilimos ng awa mula sa mga taong minsang tinapakan niya. Mula sa loob ng hardin, nakita siya ni Doña Beatriz. Walang galit, walang pot sa mga mata ng lola. Inutusan niya si Mang Cardo. Lumabas ang matandang hardin, robit-bit ang isang malinis at umuusok na mangkok ng kaning puti. Ipinatong niya ito sa nang-inginig na palad ni Remedios. Walang panis na ulam, walang pang-iinsulto, tanging malinis at mainit na pagkain. Tiningnan ni Doña Beatriz ang dating biyenan ng kanyang anak mula sa malayo. Isang tahimik na mensahe ang ipinarating ng kanyang mga mata. Bago pa man makapagsalita si Remedios, dahan-dahang isinara ng mga gwardya ang malaking pintuang bakal. Iyon ang pinakamataas na parusa, ang tuluyang kalimutan, burahin sa buhay ng mga biktima, at iwan sa labas ng paraiso upang kainin ang sariling karma. Pagsapit ng gabi, ang buong asyenda ay naliligo sa mainit na liwanag ng mga dilaw na ilaw. Ang malamig na ihip ng hangin ay nagpapayapa sa mga dahon ng puno. Nakatayo si Fabiola sa beranda, hawak ang isang baso ng tsa, pinapanood ang kalmadong paligid. Unti-unti nang naghihilom ang kanyang mga sugat. Ang mabagal at tamilyo na yabag ng mga sapatos ay papalapit sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang mainit na mga kamay sa balikat ni Fabiola. Nagbibigay ng isang pamilyar na kiliti na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan, inikot ni Gabriel si Fabiola upang magkaharap sila. Tinitigan ng abogado ang babaeng matagal na niyang hinintay, ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa isang pagmamahal na lumagpas sa pagkakaibigan at pagsubok. Inilapit ni Gabriel ang kanyang muka sa tainga ni Fabiola. Ang kanyang mainit na hininga ay dumampi sa leeg ng babae. Isang malalim at tapat na bulong ang namutawi sa labi ng lalaki. Isang pangako na nagpangiti kay Fabiola at nagbigay ng kulay sa kanyang mga pisingi. Isang malaking hapagkainan ang inilatag sa gitna ng namumulaklak na hardin ng tahanan ni Beatriz. Wala nang kabisera para sa mga nagaangking hari at reyna, at wala nang hiwalay na lamesa para sa mga naninilbihan. Sa ilalim ng mga palamuting ilaw na tila mga bituin, nagsasalo sa isang masaganang hapunan ang mga matatandang inabandona, mga tagapag-alaga, at ang bagong pamilyang nabuo mula sa mga guho ng nakaraan. Nakangiti si Paloma habang nagkukwento ng mga nakakatawang karanasan niya sa barangay. Hindi na bitbit ang bigat ng puts mula sa pagiging anak sa labas. Sa tabi niya, tahimik. Ngunit may payapang ngiti si Luciana, maingat na nagtitiyak na hindi na uubusan ng mainit na sabaw ang mangkok ng kanyang lola.
Unti-unti na niyang naiintindihan na ang tunay na paggalang ay hindi ipinapakita sa pamamagitan ng bulag na pagsunod, kundi sa pag-aalaga. Pinagmamasdan ni Fabiola ang lahat mula sa kabilang dulo ng lamesa. Napatawad na ba niya ang mga nanakit sa kanya? Ang totoo ay hindi niya kailanman makakalimutan ang pait ng pagkakanulo at ang sakit ng mga panliliit. Ngunit pinili niyang palayain ang kanyang sarili mula sa kulungan ng galit. Ang tunay na pagpapatawad para sa kanya ay hindi ang pagbubura sa nakaraan o ang pagyakap muli sa mga taong sumira sa kanya. Ito ay ang pagpili na mabuhay ng buong buo at nagniningning para sa kasalukuyan, ibinabalik ang kaligayahang ninakaw sa kanyang kabataan. Sa pagmamasid niya sa marahan at payapang pagpikit ng mga mata ni Doña Beatriz matapos ang isang masayang kwentuhan, alam niyang natagpuan na nila ang kapayapa ang matagal nilang ipinaglaban. Walang pamilyang perpekto at minsan ang mga kadugong inaasahan nating magtatanggol sa atin ay ang mismong magbabaon ng patalim sa ating likod sa ngalang ng wad na dangal at utang na loob. Ngunit ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa apelido, sa yaman o sa mahabang kasaysayan. Nasusukat ito sa kung paano natin pinipiling yakapin at igalang ang isa't isa sa mga panahong walang sinuman ang nakatingin. Ipinakita ni Fabiola na ang lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis sa pang-aabuso at panloloko. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa tapang niyang basagin ang mga luma at maling na kasanayan upang bumuo ng isang bagong mundong may pag-asa at patas na katarungan. Matapos ang hapunan, habang ang lahat ay abala sa pagliligpit, tahimik na naglakad si Fabiola patungo sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa gilid ng asyenda. Ang malamig na simoy ng gabi ay humaplos sa kanyang balat, nagdadala ng halimuyak ng mga bulaklak. Hindi nagtagal, isang makapal at mainit na coat ang maingat na ibinalot sa kanyang mga balikat mula sa likuran. Ipinulupot ni Gabriel ang kanyang matitipunong braso sa bayang ni Fabiola at marahang ipinatong ang kanyang baba sa balikat ng babae. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lamang ang init ng kanyang katawan na magbigay ng kapayapaan sa pusong matagal na nag-iisa. Isang malambot at punong-puno ng paggalang na halik ang idinampi ni Gabriel sa kanyang no. Isang tahimik na pangako ng isang pag-ibig na hindi nangaangkin kundi nag-iingat. Ipinikit ni Fabiola ang kanyang mga mata, sumandal ng buong tiwala sa malapad na dibdib ng lalaki at huminga ng napakalalim. Langhap niya ang matamis na amoy ng kalayaan at ng isang bukas na puno ng pag-asa, tuluyang nagpapaalam sa madilim na kahapon habang ang gabi ay payapa at matamis na nagpatuloy.